Good morning, good evening, brothers and sisters in Christ. Isa na naman pong gabi ng biyaya na may matututunan tayo at nawa maisabuhay natin ang lahat ng natututunan natin sa pag-aaral natin ito. At may opening prayer po mula sa ating mahal na Bishop Joe. Oh, sige pre, praise Jesus, no? In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen. We are in the divine presence of God. God as our friend, as our helper, our sanctifier, and as our Father. We trust God. We are confident in His protection and guidance for us. He is our Father. Lord, as we are present the Bible sharings, Bible study, we present to you our participants, Bishop Lito, Brother Egay, si Brother John, si Sister Emily, Sister Jessica, Sister Emma, Sister Min, si Ate Edith, Lord, at yung mga hindi po uh, we would like to focus on one of your characteristics as our helper. As you say in Psalm 46 verse 1, God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Yes, Lord, you are a very present help in our trouble. You are our most powerful ally. You supply for our deficiency by working with us through actual grace. As you said in Hebrews chapter 4 verse 12, let us therefore approach the throne of grace with boldness, so that we may receive mercy and find grace to help in time of need. This we pray in Jesus' name. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Praise Jesus. Sige pa. Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Praise to you, O Lord Jesus Christ. Jesus continued, now to what can I compare the people of this day? What are they like? They are like children sitting in the marketplace. One group shouts to the other, we played wedding music for you, but you wouldn't dance. We sang funeral songs, but you wouldn't cry. John the Baptist came, and he fasted and drank no wine, and you said, he has a demon in him. The Gospel of the Lord. Praise to you, Praise to you, Lord Jesus Lord Christ. Christ. Sige po, as usual, Bishop Lito, i-share nyo po sa amin yung sinare nyo sa Facebook. Ngayon, i-share nyo po sa ating group chat, Bishop Lito. Okay, magandang gabi, magandang umaga po sa ating lahat. Salamat sa Panginoon sa pagkakataong makapagbahagi ng kanyang mensahe. So sa ating ebanghelyo po, ayon kay Lucas, chapter 7, verse 31 to 35, ginamit ni Jesus ang larawan ng mga batang naglalaro sa pamilihan para ilarawan ang pagiging mapili at pasaway ng mga tao sa kanyang henerasyon. Ito ang nais niyang ipabatid sa atin. Una, ang pagiging masalimuot o pagiging mapili ng tao. Inihalin tulad ni Jesus ang mga taong nakarinig sa kanya
at kay Juan Bautista sa mga batang naglalaro. Tinugtog namin ang flauta pero hindi kayo sumayaw. Ito ay tumutukoy sa mga masasayang balita ni Jesus. Umiyak kami pero hindi kayo nakidalamhati. Ito naman ay tumutukoy sa seryoso at malungkot na mensahe ni Juan Bautista. Ang nais niyang sabihin ay anuman ang gawin o ituro sa kanila, hindi sila magbabago. Wala silang ginustong pakinggan. Ayaw nilang tanggapin ang mensahe ni Juan Bautista dahil masyado siyang seryoso. At ayaw din nila ang mensahe ni Jesus dahil masyado naman siyang makasalanan sa kanilang paningin. Ang nagiging mali o mapaghatol ng mga tao sa kanyang kapanahunan, ipinunto ni Jesus na wala naman talagang tama para sa kanila. Hinatulan nila si Juan Bautista na may demonyo daw dahil hindi ito kumakain at umiinom na tulad ng mga normal na tao. Sa ating kapanahunan na tila normal lang ang mag-inuman o anumang kasiyahan. Hinatulan naman nila si Jesus na isang matakaw at lasinggero, kaibigan ng mga maniningil ng buwis at mga makasalanan dahil nakikisalamuha siya sa lahat ng uri ng tao. Sa madaling salita, ang punto ni Jesus ay hindi ang mensahe o ang nagdadala ng mensahe ang problema, kundi ang puso ng mga taong ayaw naman talaga tumanggap ng katotohanan. Sila ang naghahanap lang ng butas at dahilan para hindi maniwala at hindi nila paniwalaan ang sinasabi ni Jesus na pinatotohanan ng karunungan ang kanyang mga anak. Ibig sabihin, ang tunay na karunungan ay ipinapakita at pinapatunayan ng mga taong tumatanggap at sumusunod dito. Hindi na mga naghahanap ng mali, mga pilosopo, mga marason, makatuwiran, at dahilan para hindi maniwala. Ano ang kasabihan may mga kasabihan na hindi natin kayang pasayahin o bigyang lugod ang lahat at wala talagang makapagbabago sa isip ng tao na ayaw naman magbago. Sabi nga, kahit anong gawin natin, kung talagang ayaw namang tanggapin, kahit anong gawin natin na pagtuturo, kung ayaw naman pakinggan, wala naman tayo magagawa. Ang kasabihang ito ay nagpapahiwatig na kahit anong gawin mo, hindi mo mapipilit ang isang tao na tanggapin o gustuhin ang gusto mo. Hindi mo na kailangan pasayahin ang buong mundo. Ito ay karaniwang sinasabi bilang pangaral sa isang taong laging sumusubok na bigyan lugod ang lahat, na nagiging sanhi ng kanyang stress o pagkadismaya. Kung minsan, ako nararanasan ko rin, sa pagpupumilit natin at pagnanais na ipangaral ang ebanghelyo at ang katotohanan, at para paniwalaan, kung minsan nakakaranas din ako ng pagkadismaya, na tila parang ginagawa mo ng lahat, pero dapat tanggapin natin ang katotohanan na hindi natin kayang mabigyan ng kasiyahan o lugod ang lahat ng tao. Sa mata ng bawat isa, meron tayong kwento. Meron kang sariling kwento. Ito naman ay tumutukoy sa katotohanan. Iba't ibang tao ay may iba't ibang pananaw at opinyon tungkol sa iyo. At hindi mo ito kayang kontrolin kung paano nila tignan. Mapapagod lamang tayo. Ang mensahe ay pareho. May mga bagay na hindi mo na kontrolado, lalo na ang pagtanggap at opinyon ng ibang tao. Kung minsan nakakapagod. Tayo ba talaga ay nagtuturo at naghahayag o gusto lamang natin magustuhan ng ibang tao? O gusto lamang natin tanggapin ang ating sariling opinyon? Subalit dito ang mahalaga ay ang ating sariling intensyon. Ano ba ang ating intensyon? At kung paano ba tayo nabubuhay ng tapat sa sarili, lalo't higit ang tapat sa Diyos. Ang simbahan ay laging may tama at mali para sa mga tao. Katulad sa Ebanghelyo ni Lucas na ating tinutunghayan ngayon. Sinasabi nga, the church is always wounded.
Ang simbahan sa pananaw ng maraming tao ay laging nasa gitna ng paghatol. Kung paano hinatulan ng mga tao noon si Juan Bautista at si Jesus. May tama at may mali ang sitwasyon. Ito ay halos kaparehong ng inilarawan ni Jesus sa Ebanghelyong ating tinunghayan ngayon. Ang simbahan at ang kwento sa Lucas na ating binasa ngayon, inihahalin tulad ni Jesus ang henerasyon niya sa mga batang naglalaro sa pamilyahan o sa mga taong pasaway sa ating kapanahunan. Hindi nila tinanggap ang mensahe ni Juan Bautista dahil masyado itong seryoso, walang palamuti, ni hindi kumakain o umiinom. Hindi rin nila tinanggap si Jesus dahil masyado itong uh, nakikisalamuha sa mga makasalanan, matakaw at lasinggero. Kahit sa kapanahunan po natin ngayon, kapag tayo po ay nakikisalamuha sa mga taong makasalanan at tayo po ay naghahayag ng salita ng Diyos o naglilingkod, napakadali po tayong husgahan. Katulad ni Jesus, bagamat tila sa tingin ng iba ay may pagkaiba ang strategiya, si Juan Bautista ay seryosong naghahayag na magpabinyag, magsisi, magbago at magbalik loob. Sa ating kapanahunan, at ako din ay naranasan, kadalasan kapag tayo po ay nakikisalamuha sa mga taong sabihin natin, mga adik o lasenggo o makasalanan, napakadali din tayong mahusgahan. Katulad ng sinasabing may mga naglilingkod sa simbahan, katulad sa amin dito, na tila ang paghusga, sila naman ay mga makasalanan at bakit naglilingkod. Walang pinagkaiba kung bakit napakaraming mga dalubhasa sa kasulatan nung araw pero pinili pa rin ni Jesus na tawagin ang mga taong makasalanan. Kadalasan, nabibigyan ng paghahatol o paghusga ang mga lingkod ng simbahan, bagamat alam natin ang simbahan ay ito po ay bumubuo ng iba't ibang uri ng lingkod kasama na po ang mga taong may mga pagkukulang o may mga kahinaan. Sa parehong paraan, ang simbahan ngayon ay laging hinusgahan. Kung paano hinusgahan si Juan Bautista at si Jesus sa kanilang pamamaraan sa paghahayag ng mabuting balita. Si Jesus ay sa pakikipagkapwa-tao at pakikitungo ang kanyang paraan. Sinasabi nga niya, sino bang nangangailangan ng doktor ang may sakit? At sino bang nangangailangan ng tagapagligtas? Ang mga makasalanan. Kapag ang simbahan ay nagtuturo ng mahigpit na aral o doktrina, masasabihan itong masyado naman istrikto o masyado namang mapanghusga. Kapag naman ang simbahan ay nagpapakita ng awa at pagtanggap sa mga makasalanan, masasabihan naman itong masyado naman maluwag o wala namang paninindigan. Ang puntong ito ay nagpapakita na ang problema ay hindi palaging nasa simbahan o sa mensahe nito, kundi nasa puso at pananaw ng mga taong humahatol. Sila ay naghahanap ng dahilan para hindi magsimba, para hindi maglingkod, at para hindi tanggapin ang katotohanan. Ang mahalagang katotohanan po dito ay ang aral na nais iparating ni Jesus at naangkop din sa simbahan ngayon, walang magiging perpekto sa paningin ng mga taong ayaw naman maniwala, lalo na po ang nasa labas ng simbahan o ang nasa labas ng paniniwalang Katoliko. Ano man ang gawin ng simbahan, maging mahigpit man o maging maluwag, laging may reklamo, laging may puna, laging may naghahanap ng butas at dahilan para hindi sumunod. Kahit ang pinakamahalagang tanong ay hindi kung tama ba o mali ang simbahan, kundi bukas ba ang puso na tanggapin ang mensahe ng Diyos, anuman ang paraan ng paghahatid nito. Kaya nga, ang karunungan ay pinatotohanan ng kanyang mga anak. Ang tunay na halaga ng simbahan ay hindi sa kung paano ito tignan ng mga nagtatakwil, tumitiwalag, kundi kung paano ito hinuhubog at ginagabayan ng mga taong tumatanggap sa kanyang mga turo. So nawa po maunawaan natin yung nais ipunto ng Panginoong Yesus. Bagamat sana napakaganda, malimit gumagamit si Jesus ng
parabola patungkol sa mga bata dahil sa kanilang kababaang loob. Subalit medyo kakaiba ang paggamit niya sa mga batang pasaway na ito po'y humahalin tulad sa mga taong pasaway noon at napakaraming pasaway ngayon na walang ginawa kundi ang magreklamo. Tinitignan at ang hindi tinitignan kung ano ang bunga at ibubunga ng pamamaraan ng paglilingkod. So nawa maunawaan kung bakit ba si Jesus ay naging malapit sa mga makasalanan. Naging malapit sa kay Magdalena na sinasabi nilang hindi ba niya kilala ang babaeng yan? Mababang uri. Sa pakikipagkaibigan at malapit ni Jesus, masasabi natin, gamitin natin ang pinaka-worst ng salita, mga babaeng bayaran o babaeng mababang lipad. Sa kanyang pamaraan, nakakuha pa tayo ng isang santa na siyang nagre-represent na kahit gaano naman tayo kaputik o makasalanan, kapag tayo nakinig at tinanggap natin si Jesus, ay maaari niya tayong baguhin. Kayang baguhin naman ni Jesus ang lahat, maliban sa taong ayaw magbago. Maliwanag naman ang kanyang mensahe. Kaya nga, ang tingin nila, malungkot na tila mensahe ng namatayan ang mensahe ni Juan Bautista. Kaya nga ngayon kapag masyado kang seryoso sa pagtuturo mo, lalo sa multimedia platform, sabi nila, lalangawin ka. Bagamat sinasabi nga sa simbahan, dapat hindi pwede ang mala showbiz at entertainment. Ito po ay sagrado at ito po ay solemn at ito'y banal. Ang sinasabi ng ilan ay nabuboring na po ang mga tao, inaantok na po, kailangan ng maraming joke, joke, joke. Kung minsan yan na po nakakalungkot sa ilan, dahil mas pinipili natin na magustuhan tayo ng tao sa parang natin. Kung minsan, tayo po ay nalulungkot at nagdadalamhati, pinipilit natin ang Diyos sa sarili nating pamamaraan at sa sarili nating idea. Kung tayo po ay tila nawawalan ng pag-asa, tila nalulungkot, parang ang gusto natin ay pasunurin ang Diyos sa sarili nating idea na dapat, Lord, makidalamhati ka. Pero kung napapansin po natin kung minsan, kung kailan tayo malungkot at nawawalan ng pag-asa, iba ang pamamaraan ng Diyos. Katulad nga ng mensaheng The Beatitude, abay nagugutom ka na, namamatayan ka na. At kung ano-ano nang ginagawa sa'yo ng tao, ang invitation ang The Beatitude ay paanyaya na magalak. Ikaw ay mapalad. Parang napakahirap unawain. Kaya minsan sa ating mga nawalan ng pag-asa, kapag tinignan natin ang mensahe ng Panginoon, sinasabi niyang magalak ka. Yun ang sinasabing laging salungat kung minsan pinipilit natin ang Diyos sa sarili nating idea. At kung minsan naman tayo po nasa rurok ng kaligayahan, tila puro pagsasaya, puro makamundong gawain, kagaya ng pag-iinom, pagpunta sa bar. Kung minsan magugulat po tayo dahil ang mensahe ng Panginoon ay baliktad. Binibigyan niya, minsan pinapahintulutan niya ang sitwasyon, biglang may mga pangyayaring tila malungkot. Ikaw naman, Lord, napaka-killjoy mo naman. Ang saya-saya na biglang may problema dahil may mensahe ang Panginoon. Halimbawa, baka sabihin baka naman nalulung na tayo sa pagsasaya. Nakalimutan na natin ang mga maralita. Nakalimutan na natin sa ating sobrang pagsasaya. Ninakaw na pala natin ang pondo ng bayan. Kaya kung minsan sa ating pagsasaya, ang mensahe ng Panginoon tila ay tugtog ng sabihin natin parang namatayan. Sapagkat iba magbigay ang mensahe ng Panginoon. Sa ating kalungkutan, tutugtugan niya tayo ng masayang tugtugin. Kaya ang paanyaya, tayo ba'y nakikisayaw sa Panginoon o sumasayaw tayo ng sarili nating indak? Sabi nga, sa liwana, puro nakaliwa o puro na kanan ang sayaw. So napakahalaga lang, paano ba talaga natin pinakikinggan at ang nais na punto ng Panginoon sa buhay natin. Kapag nakatutok tayo sa ating sarili, talagang hindi natin maunawaan o sadyang ayaw lamang natin maniwala at may mga tao ayaw talaga magbago. Pinipilit ang sarili niyang gusto. Kaya kahit sa pananalangin,
minsan nahihirapan tayo. Tila tingin natin, bingi ang Diyos, walang pakialam ang Diyos. Dahil sa ating pananalangin, dinidiktahan natin ng Diyos at pinipilit natin siyang makinig. At pinipilit natin siyang sundin ang gusto natin. Subalit, may ibang gusto at pamamaraan ang Diyos para sa atin. Ang bulong at ang udyok ng banal na Espiritu Santo ang laging sinasabi, ang pinakamahalaga upang ano ba ang nais na tugtog at sayaw ng Panginoon para sa atin. Maraming salamat po at magandang gabi sa ating lahat. Praise Jesus, ha? Maraming salamat, Bishop Tito, sa sharing mo, no? Malalim. Ang dating sa akin, kay Bishop Tito Senior niya, pinunto niya tatlo. No, una yung ang pinag-usapan dito, anong klaseng puso yung mga nakikinig kay Jesus tsaka kay John the Baptist. Anong klaseng puso, no? Kaya ganun din po, tanong natin sa natin, anong klaseng puso tayo pag narinig natin ang message ni Jesus, no? Pangalawa, ang binigyan dito, yung meron silang concept ng spirituality. What is spiritual life? Kasi mga Pharisees tsaka mga Sadducees, maano po yan, may sarili silang pananaw kung ano ang dapat sa spiritual life. No, kaya mga Pharisees nga, may tikuloso yan, no? May mga batas sila, 613. Out of 10 commandments, gumawa sila ng 613 na batas. Anong klaseng spiritual life meron tayo? No? Diyan po nakakatalo. Anong klaseng spiritual life meron tayo? Ang spiritual life, ang basic meaning niyan, we walk according to the Spirit. Sinabi ng sa Galatians na the Spirit has given you life, the Spirit must also control you. So, anong klaseng puso meron tayo, no? Pangalawa, ano ang pananaw natin sa spiritual life? Ito ba'y naayon sa spiritual life na gusto ni Jesus sa atin, no? Na paghaharian tayo ng Espiritu Santo, no? Tapos pangatlong binigay ni Bishop Lito, yung resistance sa message ni John the Baptist tsaka ni Jesus. Ano ba pinaproclaim ni John the Baptist in one word? Ang pinaproclaim lagi ni John the Baptist, repentance. Magsisi kayo. Bumalik kayo sa Diyos. Ay lang pinipreach ni John the Baptist. Si Jesus naman, ano pinreach niya? Nakalagay sa Mark 1:15, repent for the kingdom of God is at hand. So, pinulot niya yung mensahe ni John the Baptist, repentance. At pinalawak pa niya ito. Maniwala ka sa kaharian ng Diyos. Kaya repentance and the kingdom of God. Ito ang niresist ng mga nakikinig sa kanya. Lalo na mga Pharisees at mga Sadducees, no? Kaya tayo, i-apply natin sa sarili natin, meron bang resistance ang puso natin na magbalik loob sa Diyos? At mamuhay tayo ayon sa kanyang gusto, sa kanyang kaharian. Na siya naghahari sa ating buhay. Kasi pagkaharian ng Diyos, kaharian kasi may hari. You know? May hari. O sining hari? Si Jesus. Ngayon, pag may hari, merong mga sinasakupan siya. Sino sinasakupan ng hari? O tayo. Willing ba tayo pasakop kay Jesus, no? Na He is the Lord of our life, no? He is the King of our life, no? At so sa tatlong punto ni Bishop Lito, yung puso, yung anong klaseng spirituality meron tayo, pangatlo, yung resistance natin sa repentance, saka sa proclamation of the kingdom of God. Sinap niya to. Wisdom is proved by her children. Ibig sabihin, yung tunay na wisdom, ang tunay na karunungan, ay nakikita sa mga tagasunod ni Jesus. Kaya nga sinabi ni Jesus, by their fruits, you shall know them. Kaya kung makita sa atin ang bunga ng kaharian ng Diyos at ng pagbabalik loob, nasa sa atin ang tunay na wisdom.
Mapansin nyo kanina, isinare ko sa grupo natin, sa chat natin na yung nagagawa ng Word of God, no? Nung sinabi ni Saint Isidro, no? Sabi niya, yung Word of God, first it increases our understanding. It enlightens our mind, the intellect. Pangalawang point niya ron, nililinis niya tayo at dinadala tayo sa mga values ng God. Ayun yung will. So dalawa lagi, no? It enlightens our mind and it strengthens our will to do good. Kaya yung mga nangyayari sa ating lipunan, no? Yung sa mga liderato natin. Malalaman nyo agad yung kanilang mind hindi enlightened ng Word of God. At dahil hindi enlightened ng Word of God, ang kanilang ikinikilos ay hindi rin ayon sa Word of God. Ayun lang, pamantayan natin. Bakit maraming mga corrupt? No, sinasabi nila, di ba, sila? Kristiyano pa, yung mga corrupt, di ba? Di ba? Nagkukot pa ng Bible, nakikita nyo sa Senate, lahat nagkukot ng Bible. Di ba? Tapos corrupt. Kasi yung Word of God, hindi na enlighten sila. Dahil hindi sila enlighten, yung kanilang will, hindi gumawa ng kabutihan. No? Kaya anong klaseng spiritual life yan? No, wisdom, sinabi lang, in-emphasize ni Bishop Lito yun, wisdom is proved by her children. Ibig sabihin, nung sinabi ni Jesus, by their fruits you shall know them. Ayan ang tunay na spiritual life. No, kaya alam niyo yung kinasok kay Jesus? Ang kinasok kay Jesus matakaw at umiinom. Alam niyo po sa Deuteronomy chapter 21 verse 20, ang punishment niya, you will be stoned, babatuhin ka. Para sinasabi ng mga hindi sumusunod sa kanya, pwede nyo batuhin yan. Bakit? Kasi ayon sa batas ng Deuteronomy chapter 21:20, ang punishment sa mga masisiba, no? Yung gluttony, yung kanilang Diyos ay kanilang sikmura. At pag-inom, kasi ang Diyos mo rin yan, yung sikmura, you will be stoned. Dahil ayan ang kasalanan ni Jesus, pinuprove nila, Jesus is not a man of God. Jesus is not the Messiah. Anong klase Messiah yan? Sinalungat at nilabag ang batas ng Deuteronomy chapter 21 verse 20. Hindi yan Messiah. Hindi yan anak ng Diyos. Hindi yan ang tao ng Diyos. No, kaya ano to matatalino yung mga sumalungat sa kanya. Gumamit ng batas para ma-stone siya. No, babadoktorin mo yung batas para sa kapakanan mo. Di ba ganyan din nangyari sa lipunan natin? Binabaliktad yung batas. Their minds are not enlightened. Ayun dapat nagawa ng Word of God. Kaya hindi nakakabilib yung pakot-kot na scripture. Kasi wisdom is proved by her children. Magandang yan po. Bigyan po din yun yung sinabi ni Bishop Lito, no? Wisdom is proved by her children. Ibig sabihin, by their fruits. Nakikita mo. Kahit anong galing mo dyan, mag-preach. Magtatalon-talon ka dyan, umiyak-iyak ka dyan. Kahit anong gawin mo dyan. Magdrama-drama ka pa. Wisdom is proved by her children. By their fruits, you shall know them. No, siguro kung meron akong personal na message na binigay ni Lord sa akin through Bishop Lito, ayun yung wisdom is proved by her children. Nakikita sa ating ikinabubuhay, no? Ito yung message, lagi na pistat ka niya, repentance tsaka kingdom of God, no? Halimbawa, sa practical life natin, sa practical life, sa pamilya natin, wisdom is proved by our family life. Ano pakikitungo natin sa ating pamilya? Sa ating asawa, sa ating mga anak, sa ating nanay, sa ating in-laws. Kasi doon po tayo magsimula sa family. Kasi sabi mismo ni Our Lady of Fatima, ang huling labanan ni Satanas at ang anak ng Diyos ay ang pamilya at marriage. Diyan makita yan. Di ba, sa akin, may asawa ka,
O wisdom is proved by being a faithful spouse. Ayun po yun eh. No? May mga couples for Christ. Kahit member ka ng couples for Christ, ang wisdom dyan, if you're a faithful spouse, no? Maraming, kasi ang couples for Christ, very active yan sa apostolate. Isa sa mga pinakamalakas na movement na sa Philippines, no? Couples for Christ. Pero lagi ko sinasabi sa kanila, ang pangunahing spiritual life nyo, maging faithful kayo sa inyong spouse. At maging good, kayo? A parent. No? Wisdom is proved by her children. No? Sa parokya, o kayo, pa nakikita ko sa mga Facebook, balance to nakikita ko sa parokya ni Bishop Lito, no? Pag Lent o pag mga Wednesday, may mga gawaing spiritual. Ano yan ascetic yan Parang si John the Baptist yan, mga gawain ng simbahan kasi may sakripisyo yan no? Tapos meron din silang fellowship. Kumakain kayo sa labas. Kumakain kayo sa, ano ba tawag dyan? Yung parang sa ano yun? Yung sa side nyo? Yung may aircon kung saan kayo nagkumakain. Oo. All. Oo. So malimit po sinisikat namin kung maaari, hindi lamang every Sunday ng spiritual na gawain, sinisikap namin kahit kaperaso po, kailangan po magkaroon din po ng bonding para mapalago po ang relasyon. Yung fellowship yun. Yung nakita ko sa Facebook, no, lumalabas yung family ni Sister Jessica, si Ate Emily. No? Nag-celebrate. Kasi titingnan nyo sa Acts 2:42, no? Nakalagay doon. Na alam nyo naman, nakalagay ito. Ano ba nakalagay dito sa Acts 2:42? They spend their time. They spend their time. Gusto kong bigyan na emphasis yun, no? Ginagamit nila ang kanilang oras. Kaya ang tanong sa atin ginagamit yung oras natin. No, they spend their time. Kasi mga iba, ang sinusunod agad yung apat na ginagawa Pero bago yung apat na yon, ang bigyan ng emphasis to, they spend their time. Saan mo ginugugol ang oras mo? Tapos sumunod sila. They spend their time in learning from the apostles. Ito yung Catechism of the Catholic Church, no? They take part in the fellowship. Ayan, yung fellowship nyo. Sa function hall nyo, pag pupunta kayo sa mga malls, no? Sa SM, nag-celebrate kayo kasama yung mga family nyo. Maganda. Fellowship yan. Sharing in the fellowship, no? Ito yung fellowship meals, ito yung misa, mga sacraments, and the prayers, no? Ito yung prayer meeting, Pero yung binibigyan ko yung they spend their time. Paano nyo spend ang oras nyo sa 24 hours? Sige, mag-review tayo kunyari. Ako, ang ginagawa ko, I spend my time, pagkagising ko, nagpipray ako, no? Na sandaling prayer lang. Tapos magkakape na ako, I praise God, no? Drinking coffee, tapos punta ako ng banyo, tapos may formal prayer ako, habaan ko, Tapos pag wala man akong ginagawa sa labas, nag-aaral ako, nag-review ko, gumagawa ako ng mga write-ups, no? Lalo ngayon dahil pareho kami ni Bishop Ed, gumagawa kasi parang parang yung mga tanda na kami at maraming sakit na, no? Kaya parang may iwan ka na. Tapos, mag-lunch ako for the Lord, no? Minsan, naglilinis ako ng CR, nagawalis ako, nagkasaing ako. Lahat yun, para kay Lord. No? Sila 1 Corinthians 10:31, no? Whatever you do, whether you eat or drink, do it for the glory of God. O naguluto si Bishop Lito ng ginataang ano ba niluto mo nun isang nakaraan? Ginataang langka ba yun? Tapos maraming hipon, tsaka merong malunggay. O for the glory of God yun. Whatever you do, whether you eat or drink, do it for the glory of God. O yun, in-spend natin yung time pagluto. Tapos siguro, after lunch ko, nakapahinga ako No? Tapos higa ako ng konti. Oo. Pagkagising ko, dasal ako uli. Dasal uli ako. Ngayon, ginagawa ko, minsan, meron akong rosary na sa YouTube lang. Para yung buong bahay, merong may nag-grocery. No, may nag-grocery. Tapos nakikinig, sisilip ko ng konti ano nangyari sa Pilipinas, no? Sa YouTube, no? Ganon.
Tapos pinagdadasal ko yung tapos nagmimisa ako. Pinagdadasal ko lahat kayo, lalo yung mga may sakit, no? Tapos mga poor souls in purgatory, everyday yan, pinagdadasal ko, everyday. Tapos may magkawano ko sa gabi, ganun din, kakain. For the Lord din. Tapos matulog na ako, papahinga na ako. Examination of conscience. Ibig sabihin, bago matulog, mga 5 minutes, Lord, tong araw na ito, ah, anong pagkukulang ko sa'yo? Patawad. Sa mga ginagawa kong kabutihan, because of you, thank you. Mga 5 minutes lang yun. Tapos pahinga na ako. That's how I spent my time. Tanong niyo yung sarili niyo, how you spent your time. Maaari sa inyo sa trabaho, dahil bata pa, nakatrabaho pa kayo, no? Basta mahalaga ito, ang tanong natin, how do you spend your time? Are you spending your time with the Lord? At ang ating parang standard, yung sinabi ni Bishop Lito, wisdom is proved by her children. By their fruits you shall know them. Nakikita sa iyo kung ano ang nagiging bunga. Maaring buong araw pinipersecute ka. Chinichismis ka, lalo sa parokya nyo, no? Maaring madaming parte ng oras pinipersecute ka. O mga hindi sumusunod, may mga schedule kayo. That's how yung time mo na-spend. Yung time na yun nung ikaw chinichismis is wisdom. Proven by being a child of God. Napuprove ba ang wisdom sa mga persecution na receive mo? O hindi? No? Kaya ayun po yun. No? Maganda itong actually, 4 verses lang to. Pero ano to ang sabi niya, yung sumayaw tayo sa sayaw ni Jesus. Maganda yun, ha? Maganda yung expression na yun. No? Hindi tayo sumayaw ayon sa ating sayaw, ayon sa sayaw ng mundo. Sumayaw tayo sa sayaw ni Jesus. Wisdom is proved by her children. Kaya siguro iiwan ko sa to. Tapos magpasok po kayo, mag-share kayo. Kasi marami kayong karanasan, no? Si Brother Alvin, no? Pinoprove niya ang wisdom, no? By his life, no? Si Ate Edith, no? Sa kanyang buhay sa Canada. Si Sister Kite. At marami pa dito sa atin. Si Brother Jan. Napoprove niya ang wisdom ng God, no? Sa pakikinig sa atin every Wednesday. No? So, ang tanong lang, how do you spend your time? No? Kasi they spend their time. No? Kaya yung oras natin. Sige, meron bang gusto mag-share o magtanong o pumasok kayo bago tayo magpatuloy, Bishop Lito, sa mga sharing natin. O meron bang gusto mag-share pa diyan o gusto magtanong o ah sige po. Kundi didiretso po ako, no, sa aking sharing, no. Si Sister Kite, God bless you. Si Ate Renita, no. God bless you. Siguro dahil wala pang gusto mag-share, wala pang gustong magtanong, itutuloy ko na po, no. Kasi tung repentance, no, tung sumayaw tayo ayon sa sayaw ng Panginoon, isang factor dito, no, yung doing the will of God, no. Ang pagsayaw sa sayaw ni Jesus ay ang paggawa sa kanyang kagustuhan. Yung will of God, ayun ang prayer natin, that it be accomplished in us. Kilala niyo si Charlie Kirk, no? Sikat na sikat ngayon sa States, no, yung binatay, yung inassassinate sa States. Opo. Oo, gustong-gusto ko siya, no, si Charlie Kirk, no. Napakalakas sa kanya yung boldness of faith in proclaiming Jesus Christ. Kumbaga sa Catholic Church, ito po yung the gift of fortitude, the 7 gifts of the Holy Spirit. Kahit hindi siya Katoliko, nagdadasal siya ng rosary. Kahit hindi siya Katoliko, nagsisimba. No? Alam niyo, prayer niya lagi, God, use me to do your will. Ayun ang prayer niya lagi. God, use me to do your will. Naalala ko ito yung sinabi ni
Gospel of John, chapter 6, verse 38, no sinabi ni Jesus, because I came down from heaven not to do my own will, but the will of Him who sent me. No, sana maging prayer natin yung prayer ni Charlie Kirk. God, use me to do your will. Ano pa yung will ng God, no? So, aside from praying every day, ito yung prayer ni Charlie Kirk, no? Pwede gawing personal prayer yun every day. Lord, use me to do your will. Second, ang will ng God that we may have eternal life. This is the purpose for which God made us. Sinabi ni Jesus sa John 6 verse 10, now this is the will of my Father that sent me, that everyone who sees the Son and believes in Him may have life everlasting. Ito yung will ng God sa atin, no? Na magkaroon tayo ng eternal life. Yung sabihin sa aking mga gawain, nakafocus ako sa eternal life ko. Itong ginagawa ko bang ito makakatulong sa aking eternal life o hindi? Diba? Biro mo kung lagi mo iniisip yan sa mga Kristiyano, hindi, iiwas siya sa kasalanan. Kasi ang alam nila, pag gumawa silang malaking kasalanan, they will not have eternal life. Halimbawa, dahil Pilipinas na pinag-uusapan natin, no? Yung corruption. That is a grave sin, that is mortal sin. If they die without repentance, they will go to hell. Ngayon, kung ayan namulat sa ating pagpipreach, na pinagdadasal natin sila, mukhang minsan ayaw na makinig sa atin ipagdadasal natin sila, makonvert sila. Hindi sila gagawa ng bagay na may endanger ang kanilang eternal life. Halimbawa, sa mag-asawa din, hindi ka gagawa ng bagay na may endanger ang eternal life mo. Kasi adultery is a mortal sin. At gumawa ka niyan, wala kang eternal life. Ganun yan. Halimbawa, yung mga pare, clergy, na hindi faithful sa kanilang mga ipinangako sa kay Lord, they will lose their eternal life. Kasi eternal life, binigay sa atin, bininyagan tayo And whenever we receive Jesus in the Eucharist, eternal life yun. Kasi we are receiving Jesus, and Jesus is eternal life. Pero kung gagawa tayo ng mga bagay na ma-endanger ang ating eternal life, we are not doing the will of God. Bilang anak, kung iniisip kong eternal life, hindi ako gagawa ng mga bisyo na may endanger ang eternal life ko. Ganon din sa mga sa mga mag-boyfriend o mag-girlfriend. Kung after ako sa eternal life, hindi ako gagawa ng fornication. O yung mga iba, nagkasala na, tapos magpapa-abort pa. Nako, mortal sin yun, eternal life. Kaya ang will ng God sa atin, eternal life. Kaya kung iisipin ko, ginawa ko ni Jesus so that I may have eternal life, yung mga ikinikilos ko ba, patungo sa eternal life o na-endanger ang eternal life ko? Ayun ang magandang question. Pangatlo, ang will ng God, that I keep His commandments. Will ng God yan Una, magdasal ako that His will be accomplished in me. Para si Charlie Kirk. God, use me to do your will. Pangalawa, I will not endanger my eternal life. Ngayon, para hindi ma-endanger ang eternal life, pangatlo, I keep His commandments. Sinabi nga niya kay Matthew, but if you will enter into life, keep the commandments. Matthew 19 verse 17. So, alam ko dapat yung mga commandments ng God, yung 10 commandments, no? Alam ko dun. Hindi, at sabi ni Lord, sumunod ako sa 10 commandments. Obedience. No? There is trust, there is confidence, pero pinakamahalaga, obedience.
sumusunod ka sa Kanya. Alam nga natin yung mga sinishare natin, mga doktrina natin, hindi man tayo sumusunod sa Kanya, we endanger our spiritual life. No? Kaya ano, ang maganda tong sharing ni Jesus, wisdom is proven by her children. Na isa sa buhay. Ano pang eternal life natin? Ikaapat, that we become holy. Yung ginagawa ko ba, naging banal ako? Halimbawa, itong Bible study natin, Bible sharing, ito tumutulong sa ating kabanalan. Sa pagdadasal natin ng rosaryo, tumutulong to sa ating kabanalan. Pagsisimba natin, tumutulong to sa ating kabanalan. Sa pagkukumpisal natin, tumutulong to sa ating kabanalan. Sa ating pagpapahayag ng katotohanan, tumutulong sa ating kabanalan. Pag hindi tayo naninira ng kapwa natin, tumutulong ito sa ating kabanalan. Kaya mga tao naninira ng buhay na may buhay, walang kabanalan yun. Na-endanger ang eternal life nila. Di ba? Sabi rin ni Jesus sa Matthew, di ba? For every idle word that you utter, you are in danger of hell. Check nyo sa Gospel ni Matthew. Yung dila natin. Kaya yung maraming tao nasisira o nasaktan dahil sa mga pinakasabi natin, wala po sa ating kabanalan yun. Di ba? Nakalagay sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 3, for this is the will of God, your sanctification, your holiness. No? At yung ikalima ng will of God sa atin ay yung ating nung napapaglabanan natin, yung internal struggle natin. Kasi alam mo yung sabi ni Saint Paul, sa ating sarili, dalawang parang may batas eh. Yung batas ng Espiritu Santo at batas ng ating laman. Diba? Ito sinabi ni Saint Paul sa Romans chapter 7:23. I see another law in my members, fighting against the law of my mind. Ano po yan eh? Struggle po natin yan hanggang mamatay tayo. Yung the law of the Spirit and the law of the flesh. No, napaglalabanan natin to. Kaya pag nag-examination of conscience tayo sa evening, bago ako matulog, Lord, may mga nagawa ba ako according to my flesh? I ask your forgiveness. Lord, may nagawa ba ako according to your spirit? I praise and thank you. Ganun po, before the end of the day, before you sleep, ang tawag po dyan examination of conscience, no? Mga 5 minutes lang to eh. 5 minutes, no? Whether we are obeying the law of the spirit or the law of the flesh. So, ayun lang po ang will ng God sa atin, no? So, etong will ng God na to, ito po nagawa na to ng mga nasa langit, mga angels, no? May God's will be done on earth. Saint Carlo Acutis, no, at the age of 15, naging saint na siya. Okay. Ginagawa niya ordinaryong buhay bilang kabataan. Ganon din si Saint Pierre Frassati at the age of 24. Mountain climber lang siya. Yung ordinary na buhay. They spent their ordinary life with Nawawala po kayo. with God or not. At ang ating spend ng time with God, yung ordinaryong ginagawa lang natin. Halimbawa ko, kung ginagawa ko the whole day, kayo rin may ginagawa rin the whole day, no? Maring sa trabaho, o pamamalengke. Pamamalengke nyo, you're doing it for the glory of God, no? Whatever you do, whether you eat or drink, do it for the glory of God. So, at the end of the day, mamaya, bago tayo matulog, examination of conscience, mga 5 minutes lang. Ano ba yung mga ginawa ko according to the flesh? Ano yung ginawa ko according to the spirit? According to the flesh, Lord, I'm sorry. According to the spirit,
praise and thank you, Lord. And tomorrow, oh Lord, sana maging aware ako sa work of the flesh. Iiwasan ko na. O kung di ko maiwasan totally, paunti-unti naman, no? Ay yung mga venial sins natin, no? Kasi may venial sins lagi tayo, no? Nakalagay sa Old Testament, the just man falls 7 times, no? Mga venial sin yun, no? Hindi yung mortal sin. Kasi sa mortal sin, dapat wala sa buhay ng Kristiyano yan, eh. Yung mortal sin, no? Tapos yung mga tao na bubuhay sa mortal sin, pwede nyo i-sacrifice yan everyday, pagdadasal nyo sila. One Hail Mary for those living in mortal sin. Naku, laking premyo kay Lord yan. Pagdadasal natin, for those who are living in mortal sin, Lord, give them the grace to repent. Siguro isa pong challenge ko sa inyo yan, everyday, one Hail Mary for those who are living in mortal sin. No, marami kayong pagdating sa langit. Ako marami magkapasalamat sa inyo. Salamat brother, sa sister. Pinagdasal mo ako for my conversion. Ayun lang. One Hail Mary for the conversion of those living in mortal sin. At alam niyo naman, di ba, mga mortal sin, di ba? Alam niyo naman kung ano yung mga mortal sins, di ba? Oo. Grave matter, full knowledge, saka full consent, no? Sa sexual sins, fornication, adultery, pornography, mga ganyan, no? Tapos sa spiritual life, yung di nakisimba, pagdasal natin yun, no? Yung mga tinamad na sa spiritual life, no? Grave sin po yun, no? Ni-reject nila, ay yung mga grave sin yun, mga hindi nagsisimba, no? We pray for them, no? Mga, ano na. Okay ba yun? Everyday, one Hail Mary for those living in mortal sin. Magandang ano yan. Everyday po, pwede yun. Of course, ginagawa namin yan, mga pare, no? Pero tayo lahat po, everyday, one Hail Mary for those who are living in mortal sin. Okay. Sige po, hanggang doon lang po yung sharing ko. Kung meron pa pong gusto mag-share, pwede po, no? Yung konti lang idadagdag ko, no? Sige po. Kung minsan pa paano ko po chine-check at binabalanse katulad po ninyo, yung araw-araw na gawain, andun yung prayer. Dito naman sa church po, ako po dito yung maintenance. Ako po dito yung janitor, no? So, yan po yung trabaho ko dito araw-araw, no? To maintain the church, no? Electricity, yung ako po yung janitor po dito. At sa pag-maintain po, hindi lamang po yung everyday may iba't ibang general blessing sa labas at funeral mass. Kagaya po ni Juan Bautista, sinasabi ng ilan, ikaw naman po, Bishop Lito, masyado ka naman seryoso at masakit minsan sa mga pag-post. Masyadong seryoso. Kasi naman, kadalasan yung iba po, ang gusto lang i-post po about love of God, the promise of God. Maganda yun. Kung makikita niyo po yung iba, yun lang gusto pong i-post, no? The love of God, the promise of God. So maganda naman yun, pero minsan nakakalimutan po natin yung katotohanan. Yung sinasabing, galit sila kay Juan Bautista dahil seryoso, walang sinisigaw, kundi, abay magsisi naman kayo, magbago naman kayo kung gusto po ninyo ang kingdom of God. No? Pero kadalasan po, binabalanse po natin yan. Kapag meron pong mga simpleng okasyon, pinipilit po natin na ma-celebrate. Kasi ang gusto ko pong sabihin, yung buhay hindi puro seryoso, hindi puro madugo lamang. So binabalanse po natin na celebrate life. Bagamat hindi po maintindihan ng lahat, kapag ikaw po kumain sa labas o gumastos, sasabihin masyado kang waldas. Pag hindi ka naman po kumain sa labas at hindi ka po sumasali sa mga gathering, sabihin na pa napakakuripot mo. Wala ka naman talagang tamang gagawin. Sa mga pag-post ko po ng mga masasaya, nag-jogging sa labas, kumakain sa labas, ang gusto ko lang po ipaunawa sa tao na celebrate life kahit anong sitwasyon. Maraming paraan at maraming dahilan para i-celebrate ang buhay. Kahit sa kabila ng napakaraming subok na pinagdaanan, laging may dahilan para i-celebrate ang buhay. Pero kapag ka nag-celebrate po, laging nasa isip ko po, kapag may celebration, kaya ko sinasabi, Lord, sana sa kabila ng mga pagsasaya at selebrasyon, sana wag ako malayo sa iyo, sana wag malihis. Sana wag akong makalimot sa iyo.
At kapag lagi naman may funeral mass, ito naman po ay nagiging biyaya naman sa akin. Kapag may funeral mass, lagi ko pong nare-remind, no, at napaalala sa mga tao na malungkot ang buhay at ang katotohanan ay malungkot. Pero lagi ko po sinasabi, kung hindi po tayo nakatuon sa kabilang buhay, walang kwenta ang buhay na ito. Kung hindi po tayo nakapokus sa pangako sa atin na buhay na walang hanggan, lahat po ng ating mga sakripisyo at lahat ng ating ginagawa, lahat ay walang saysay. Kaya ang mahalaga, ano man pong gagawin natin, nakapokus tayo, merong buhay na walang hanggan at ang lahat sa mundong ito ay temporary lamang. So yun lamang, maging masaya o ano man ang ginagawa, kung nakapokus tayo sa ating paroroonan, bagkat sinabi ni Jesus, kapag nakapokus tayo kay Jesus, I am the way, the truth, and the life. So magkakaroon po tayo ng kapanatagan at peace of mind. Yun lamang po. Salamat. Praise Jesus, no? Okay. Ang sinasabi ni Bishop dito uli sa ating ngayon, yung binabalance na yung, kasi mga iba nakafocus lang sa grace. Grace focus, mga God's love, God's promises, grace focus. Dapat sabi niya, i-balance natin sa truth focus, no, katotohanan. No? Truth focus, tapos yung truth focus tsaka grace focus, naka-focus sa eternal life. Thank you po. Thank you po. Meron pa pong gusto mag-share? Mag-blessing na po tayo, no? Jesus, tinataas ko po ang lahat ng mga nag-participate ngayon. Si Bishop Lito, si Brother Egay, si Brother Jan, si Brother Alvin, si Sister Emily, si Ate Emily, si Sister Jessica, si Sister Emma, si Sister Min, si Sister Kite, si Sister Renita, si Ate Edith. Alam niyo po, Panginoon, ang lahat ng aming mga pangangailangan. Gabayan mo kami. Katulad sinabi mo, I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of life. At naniniwala po kami, for it is God who is at work in you. Yes, Lord, kumikilos ka sa aming buhay, enabling you both to will and to work for His good pleasure. Thank you, Lord. Continue to work in us. Thank you for enabling us to do your will for your good pleasure. This we pray in Jesus' name through the intercession of the Blessed Virgin Mary and all the angels and saints, for your glory, for our good, forever and ever. Amen. The Lord be with you, with your spirit. Almighty God bless you with every blessing of heaven and earth, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. God bless po. God bless. God bless. Thank you, Lord. Thank you. God bless. Thank you. God bless po sa inyo. God bless po sa inyo.